Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maagang umalis ng rest house si Andrea. Siniguro muna niyang nakaalis na ang mommy niya bago siya tumulak. 6:00 pa lamang ng umaga ay nasa biyahe na siya patungong Chaste. Sa nakalipas na 5 araw mula nang maghapunan siya, kasama ang kanyang ina at ang arkitekto, ganoon na palagi ang oras ng kanyang pag-alis ng bahay. Kinabukasan, matapos ang hapunan ay napatunayan niyang totoo ang sinabi ng mommy niya tungkol sa pagsabay niya sa sasakyan ni Misael. Naabutan niya ang binata na naghihintay sa labas ng kanilang rest house. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy siya patungo sa sakayan ng bus. Ipinagpasalamat niyang hindi na ito sumunod pa. Napabuntong hininga si Andrea bago muling ipinagpatuloy ang paglalakad. May kalayuan ang lalakarin niya mula sa babaan ng bus. Hindi siya nagtaksi sa simpleng dahilan na nais niyang patagalin ang biyahe sapagkat ayaw niyang dumating sa opisina ng masyadong maaga. Halos malapit na siya sa kanilang gusali nang may tumawag sa kanyang pangalan. Nang lingunin niya ang pinanggagalingan ng boses ay nakita niya si Chad na patakbong lumalapit sa kanya. Pinigilan niya ang sarili na irapiran ito. Isa si Chad sa mga nabigong manligaw sa kanya noong bagong pasok pa lamang siya sa trabaho. "Bonjour, mademoiselle." Masiglang bati ni Chad. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit tinanggihan niya ang binata. Palagi nitong sinusubukang magpakitang gilas, ngunit madalas ay sablay. "Siguro ang ibig mong sabihin ay bonjour, mademoiselle," mahinahon niyang sabi. "Bonjour, monsieur," ganting bati niya. Ngumiti si Chad. "Comment à les vos." Napailing si Andrea. "Alam mo, Chad, maaari mo naman akong kausapin sa Tagalog. Marunong akong magsalita ng Tagalog ng maayos. Dahil kung hindi ka patitigil sa mali-mali mong Pranses, baka kung ano pa ang masabi ko," sabi ng isipan ni Andrea. Hindi niya lubos maisip na nagtapos si Chad bilang cum laude mula sa isang kilalang universidad at ngayon isa sa mga senior graphic artist at event organizer ng Chaste magazine, gayong sa kanyang pananaw ay kulang ito sa tamang asal at pag-ugali. Paumanhin sa katawagang iyon. Halatang napahiya si Chad. "Mukhang maaga kayata ngayon? Hindi mo ba dala ang sasakyan mo?" tanong nito habang lumilingalinga. "May." Napahinto si Andrea nang may mapagtanto. Hindi magandang ideya ang magbahagi ng mga personal na bagay. Baka kung ano pa ang isipin nito at magkamali ng interpretasyon. "Nasira kasi ang sasakyan ko. Ayokong maabutan ng oras ng kasikipan sa daan kaya napaaga ang alis ko." "Sige, mauuna na ako. May aasikasuhin pa ako," paalam niya bago mabilis na naglakad papasok sa lobby. Mabuti na lamang at wala pang gumagamit ng elevator. Pagkapindot niya sa pataas na palaso ay agad bumukas ang pinto. Mabilis niya itong isinara nang makita si Chad na humahabol. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi ito umabot. Bukod sa pagiging makulit ni Chad, isa pa sa iniiwasan niya ay ang makita siya ni Leslie, ang labis na selosang nobya ng binata. Hindi niya maunawaan kung bakit tila kinamumuhian nito ang bawat babaeng nakakausap ni Chad, at lalo na siya, sa pamamagitan ng matatalim na titig. Pagdating sa palapag ng kanilang departamento ay wala pang tao. Agad na nagtungo si Andrea sa kanyang mesa at sinimulan ang trabaho. Unti-unting dumating ang kanyang mga katrabaho hanggang sa hindi na niya namalayang oras na pala ng tanghalian. "Eya, tara na," aya ni Margaret. "Sige, mauna ka na," sagot niya. Tinapos muna niya ang artikulong sinusulat bago pinatay ang monitor at nagtungo sa elevator. Paglabas niya sa lobby ay napahinto siya nang makita ang taong matagal na niyang inaasahang makikita. Tumayo si Misael nang mapansin siya at saka ngumiti. Nagkunwari siyang hindi ito nakita at nagpatuloy sa paglabas ng gusali. Hindi iyon ang unang pagkakataong nakita niya si Misael tuwing bababa siya para magtanghalian. Tulad ng pagpunta nito sa kanilang bahay tuwing umaga, 5 araw na rin niyang naaabutan si Misael sa lobby tuwing oras ng tanghalian. Maging tuwing uwi siya ay naroon ito, naghihintay sa labas ng entrada ng gusali o minsan ay sa parking lot kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan, ngunit patuloy pa rin niya itong hindi pinapansin. Pumasok si Andrea sa restoran na matagal na niyang nakasanayang kainan ng mag-isa.
Matapos kunin ng waiter ang order niyang pagkaing seafood, umupo siya sa isang mesa sa gawing sulok. Doon lamang niya napansing naroon pa rin si Misael. Nakaupo ito sa mesang hindi kalayuan sa kanya, may isang basong tubig sa harap at walang pagtatangkang itago ang pagtitig sa kanya. May kakaibang kakulitan at tila paninindigan ang lalaking iyon. Nagkunwari siyang walang napapansin at tahimik na sinimulan ang pagkain. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalubog sa sarili niyang mundo, may anino siyang nakitang huminto sa tabi ng mesa. Nang mag-angat siya ng tingin, bumungad sa kanya si Lizzie, may hawak na baso ng malamig na tsaa at may apoy sa mga mata. Wala pang isang tibok ng puso ang lumipas nang biglang ibinuhos ni Lizzie ang laman ng baso sa ulo niya. Napasinghap ang buong paligid. Sa susunod na lalandiin mo ang boyfriend ko, mariing sambit ni Lizzie, nanginginig sa galit ang tinig, hindi lang iyan ang mararanasan mo. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Nanigas si Andrea sa kinaupuan. Parang nabingi siya sa ingay ng mundo habang dahan-dahang tumutulo ang malamig na likido sa kanyang buhok at mukha. Napayuko siya, tila ba sa bigat ng kahihiyan at pagkabigla. Malinaw niyang narinig ang mga singhap, ang mga pabulong na tanong, at ang mga matang nakatutok sa kanya, tila isa siyang eksenang hindi inaasahang masisilayan. Bago pa siya makabuo ng salita, may isa na namang tinig ang bumasag sa tensyon. Tigil na. Mahina ngunit puno ng otoridad. Napaigtad si Andrea. Kilala niya ang boses na iyon at mas kinilala ng kanyang puso ang biglang pagtibok nito. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niya si Misael, mahigpit na hawak ang braso ni Lizzie. Gulat na gulat ang dalaga, wari hindi inasahan ang biglaang pagharang ng binata. Ang mga mata ni Misael ay malamig at matalim, galit na hindi sumisigaw, ngunit lalong nakakatakot. Sino? Mariing tanong ni Misael, mabagal ngunit mabigat ang bawat salita, ang nagbigay sa iyo ng karapatang saktan ang taong wala namang ginagawang masama sa iyo. Parang napako si Lizzie sa kinatatayuan. Nakabuka ang bibig ngunit walang lumalabas na salita. Huwag mong subukang ipagtanggol ang sarili mo sa pamamagitan ng paninira, dugtong ni Misael. Kung may problema ka, sa akin mo harapin, hindi sa kanya. Sandaling tumahimik ang paligid, tila lahat ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Palalampasin kita ngayon, dagdag ni Misael, mas mababa ngunit mas mariin ang tinig. Ngunit tandaan mo ito, kapag muli kitang nakita na ginawan mo ng ganito si Andrea ko, ako na mismo ang haharap sa iyo. Hindi kita urungan kahit babae ka pa. Pagkatapos ay maingat niyang hinubad ang suot na Amerikana at ibinalabal iyon kay Andrea, parang isang tahimik na pangakong hindi na siya hahayaang mapahiya pa. Wala nang nagawa si Andrea nang tulungan siyang tumayo ni Misael at igiya palabas ng restoran, palayo sa mga matang mapanghusga at sa katahimikang bumabalot sa loob. Habang naglalakad sila, isang tanong ang paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang dibdib. Bakit sa gitna ng lahat ng iyon, sa kabila ng hiya at gulo, ay may munting kiliting gumapang sa kanyang puso sa kaisipang may isang taong buong tapang na piniling ipagtanggol siya? Sa susunod na kabanata, haharapin ni Andrea ang mga usap-usapan sa opisina at ang hindi inaasahang epekto ng ginawa ni Lizzie, habang mas lalong nagiging malinaw ang intensyon ni Misael sa kanyang buhay. Sa gitna ng pagkalito at damdaming pilit niyang itinatanggi, mapipilitan siyang tanungin ang sarili kung hanggang saan niya kayang panindigan ang paglayo sa lalaking handang tumindig para sa kanya. Kaya abangan natin